Umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Paulit-ulit nagtatanong po ang mga magulang ng mga anak nila na naging pasyente natin. Paulit-ulit. Ako po'y nabibingi na po. Palagi sila nagtatanong sa akin, Dok, ano po bang pinagpangalagang bitamina? Sorry minsan nabubulol po tayo. Ano po pinakamagandang bitamina para sa kanilang mga anak? Kasi po, Dok, ang dami na pong bitamina na ininom ng anak ko pero hindi po tumataba. Ay, naku po. Kaya palagi ko silang pinapagalitan. Sinasabihan ko sila, gamitin po natin yung common sense natin. Ano pong nasa bitamina na magpapataba sa bata? Meron po ba siyang harina? Hindi ko po alam anong Tagalog sa harina. Yung flour ba? Yung ginagamit sa paggawa ng pan. Di ba? Pag nilalagay mo sa oven, lumalaki. Wala na pong harina sa bitamina Ibig mo sabihin, bigyan mo siya isang kutsaritang bitamina, tataba na siya? Hindi po. Ang nagpapataba po sa mga anak natin yung number 1, carbohydrate na 60% sa dieta dapat. Number 2, yung protina na 30% sa dieta dapat. At syempre, hindi naman po totally masama ang mga taba. Kailangan rin po natin yung taba Okay? Which comprises 10% of our diet. Bakit kailangan rin ng taba? Alam natin ang taba, nakakakos ng stroke, heart attack, blah, 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 blah. Pero alam po ba ninyo, ang mga taba, kailangan rin po natin sa ating balat. Kasi ang balat natin, maraming taba rin. Kailangan may taba sa balat Kasi yun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Bakit po? Bakit may taba ang balat natin? Katulad ng taba ng mga manok, ng mga isda, ng mga baboy, ng mga baka. Puro taba yung balat nila. Kaya bawal po yan ang mga balat sa mga tao na may high blood, may stroke. Pero konti lang. Bakit mo ginawa ng Panginoon na more of taba ang ating balat? Syempre, para maging waterproof. Di ba? Ang taba or ang fat, hindi po maka-dissolve ang tubig dyan. Kumbaga, fat and water are insoluble. Hindi sila pwede mag-mix, magsama-sama. Anong nangyari sa balat natin? Di waterproof, biro mo, pag hindi waterproof yung balat natin, maka-penetrate ng tubig yan. Kaya wala pong katotohanan na pumapasok yung tubig sa mga skin pores natin. Walang katotohanan yan. Okay? Balik tayo sa paano magpapadaba. Sorry, medyo lumayo na tayo sa topic. So, sinasabihan ko sila, kung gusto kayo magpapataba sa mga anak ninyo, parehong paraan kung paano natin iwasan ang infeksyon. So, kaya po, ang sabi ko, number 1, vitamina. Alam mo po ninyo? Ang number 1 vitamina, maaga matulog. Pag hindi mag-aaral, alas 6, alas 7, matulog na para magigising po ng alas 5, alas 6. May 10 oras sa tulog. Sino bang hindi tataba niyan? Yung kinain nila sa hapunan, pag diretso sila sa kama, hindi nasusunog yan. Kasi hindi sila malikot. Okay? Lahat po nadideposit sa katawan, nadagdagan ang laman ng balat ng anak ninyo. Pagkatapos ng hapunan, diretso sila matulog. Kasi po, pagkatapos ng hapunan, takbo ng takbo pa rin sila, nasusunog yung balat o nasusunog yung kinain nila Wala na pong sobra na ma-deposit sa
laman ng katawan nila. Kaya po, number 1, best vitamin is to sleep early. Ha? Number 2, best vitamin. Ha? Bawasan ang pagod. Bawasan ang takbo-takbo, ang sayaw-sayaw. Ha? Bawasan po maligo sa dagat at malulunod. Ha? Yan. Bawasan ng basketball, bawasan ng bike-bike, bawasan ng cellphone, tulog ka agad. Ang pangatlong best vitamins ay kumain ng maayos, kumain sa oras, sapat na pagkain, at saka tamang quantity. Yun ang the best vitamins para sa atin, hindi lang po sa mga bata. Ang pang-apat lang po yung vitamina na binibili po ninyo. Ayun. Okay? So, yun po ang paraan kung paano tayo magpapataba sa mga anak po natin. Hindi po yung isang kutsarita ng vitamina araw-araw. Maraming salamat po.